Kasi po kamatis sa loob niyan eh. Yung piniprepare ko po siya, sinabugan ko lang ng organic. Kasama po natin si Bro Dennis ng Barangay Casili, Laguna. Ang nag-iisang farmer na naiwan. Farmer. Naubos na ang henerasyon ng farmer. Siya na lang po natira sa buong ano bro? Buong Casili? Buong ano? Buong Casili, Barangay Casili, Laguna. Kabuyaw, Laguna. Siya na lang po natirang farmer. So nagkatotoo po lahat ng aking mga teorya. Talagang naubos po ang henerasyon. Yung pipino at yung kamatis. Pipino at saka kamatis. Amazing. May pinuntahan akong ganito sa Cebu, si bro, ano, nandyan siya ngayon eh. Tatanim din po. Oh, daling ko dito. Vegetable farming. Si bro, ano pangalan ni bro? Ay, taga Cebu. Si bro, ano, na nagtatanim din. Oo, nakalimutan ko pangalan niya. Hanapin natin mamaya. Ano yan, talong yung... Ay, ito kamatis oh. Kamatis. Namumulaklak pa lang yung kamatis eh. Ang galing ni ano? Pipino. Bro, ano yung pangalan mo ulit? Dennis. Dennis po. Dennis, ang galing mo ha. Alos wala pa po yung abaw no? Talaga? Oo. So, ito, Isang beses lang, isang beses pa lang. Organic. Na dinilig ko ng ano. organic din ta. Oo. Ang galing nyo oh. Puro ano lang yan, manure. Gaano kalaki tong area ng kamatis? Siguro mga 3,200. So, kailan ang ano yan, ang harvest? Mga 1 month pa po yan. Pero ito, meron ka naka-ready na isa pang ganitong kalaki rin. Mayroon akong pinaprepare po dun sa kabila. Ah, para pag napahinga na. Paglilipatan ko po niya nun. Ah, Nung nandun nakapunla ako po. Ito naman, pagka natapos po yan, pare solanaceous yan. Solanaceous crop. Pwede naman yung isa, yung ampalaya naman na susunod. Kasi ibang insekto naman ang umaatake rin sa ampalaya eh. Hindi ng kamatis. Kaya nakabalag na po yan, may trellis na siya. Pag natapos po yung kamatis, ampalaya naman po susunod ko dyan. ang galing. Ampalaya. Limited ka sa ano ito, sa salad, kamatis. Kamatis. Tapos, Walang yan? na lang. Japanese cucumber yan. Ito, Ah. Japanese cucumber. Na-record mo yung buwan na tuwing kailan yung magiging kamatis, tuwing kailan magiging... Wala naman. ano lang kung... Opo, basta tinaniman niyo siya ng kamatis, pwede niyo isunod ang palaya. Ah, Pagkatapos ng ampalaya, tigil, ano nyo na yung ano, yan, ipiprepare nyo na ulit po yung lupa. So, ito, pag na-harvest na, papahingin mo na yan. Hindi po, pasusundan ko po siya ng ampalaya. sundan Pero na. lalagyan mo ulit ng... Hindi na po, hindi na. Diretso na siya. Kaya niya. Kaya pa. Matagal po ang, pag nilagay nyo siya ng, ano, Organic. ang tagal ng, ano, ang tagal lang. So, marami Lalo na po siyang pag may sustansya. ganito, yung may plastic. O, Kasi yung, pagka po kasi walang plastic, nahuhugasan yung lupa. Pag umulan na malakas, nawawash out po yung topsoil. Pag walang plastic. Nutrients Opo, niya. yung topsoil. Nasa topsoil kasi nasa ano sustansya eh. Kaya nga Ngayon pag tinraktor niya, pinulbos niya yung lupa, biglang uulan na malakas, mahuhugasan nyo yan. Ang matitira sayang dyan, yung madadala ng bahay yung topsoil. Kaya malaking bagay yun yung ano, yung mulch. yung kasi nilagay yung organic matter dyan, hindi nawawala. Pagka may plastic, opo. Pagka may plastic. Yan o, wala, isang base ko pa lang po yun nabunuhan. Dilig pa lang yun, dilig. Nung, So halos hindi ka na nag-ano ng mga damo, no? hindi kayo magdadamo. Puno-puno lang. Puno-puno May lang. halo na yung coconut husk yung gano'n. Ay, ginagamit ko po yun sa ano lang, sa punlaan. Sa punlaan lang. Okay. Yun, yung coco fiber na yun, pwede nyo gamitin na pang mulch yun. Kaysa sa, Grabe yung ano, yung pagka distansya kasi niya, pag summer, hindi ko nire-recommenda yung ganyang plastic. Kasi pag nag-transplant ka dyan, nasusunog yung ano, nasusunog po yung punla. Summer, April, March. Pagka ganyan, ang mas maganda gamitin yung coco fiber na yun. Kaysa sa plastic, yun ang gagamitin yung mulch ngayon. Mas malamig sa halaman pagka summer. Kaya iniipon namin yung mga bunot bago ginigili nga po. Yung ano yung coco pit, yung pinakapino, yun ang ginagamit ko sa punlaan eh. Pag mag-hydroponics kayo, yun din. Yung gamit din. Bro, ano mo, promote mo tong lugar niya.
Hindi, ang mangyayari niya, ang nakikita kong vision dito, yung mga may ganitong lupa, papuntahin sila dito para maturuan kung paano magsisimula. Oo. Magtanim. Wala na silang alam sa pagtatanim. May lupa sila pero nakatiwang. Kung ganyan lahat ng tao dito, mumura yung ano, yung bilog mo. May ginagamit din ako dyan, yung organic din na na fermented. Binibili ko nga rin sa online kasi mayroon din naman gumawa na. Hey guys, happy tayo ngayon. Nakatuklas tayo ng legit na farmer. Legit na farmer na organic lang, gumagamit lang siya ng mga natural na paraan para pagtanim. Siyempre, dahil ang laki ng lupain niya dito. Ayun, meron dong ano. Dahil natural ang ano niya, ang dami niyang harvest. Oo, init po yan. Kaya malamig na yun. nagkakaproblema po ang bunga. Kanya sa amin doon. Kanya doon mga tinitinda po ni Mama doon. May sikreto po dyan, nakita ko ngayon. Lalagay nyo rin siya ng bubong na plastic. Kasi yung cactus po kasi yan nabubuhay yan sa disyerto Ayaw niya ng ulan Ayaw ng ulan. Nagkakasakit po ang ano niya, ang dahon. Pag So ganito lang palang setup ng ng kamatis, double Yan. Hanggang dito lang talaga yung taas. Hindi, nataas pa po yan. So pag nandito na siya Magdagdag pa kayo dito, pagkatapos lalagay nyo naman ng tali na ulit. Bibitin nyo yan. Ito nga, tatalian na po ulit ito Bibitin nyo na ulit kapag habang tumataas po yan, alaga nyo ng bitin ng bitin. Hindi pa ako masyadong marunong sa pruning. Ito, wala. Ito, sakit po to. Hindi man maiwasan natin to Sakit sa... Bubunga pa rin. Wala na. Papatay na po siya. Ayan, ganyan palagi yung resulta ng Sakit to. Sakit sa kamatis. Hindi naman maiwasan. Pagkagantong May sakit ang balat. Hindi, nagkakaano po siya, nabubulok. Naamag. Oo. Amag yan. So, kalaban ng ng mga fruiting yung ulan, 'di ba? Kasi Opo. tatanggal yung bulaklak At saka yung kamatis, ayaw po nga niya ng ganito. Nagkakaganito nga pagka nabababad ng ulan. ng ulan. Pero pag summer, walang ganito. Talaga. Pag summer. At saka sa loob ng greenhouse. Pag nagtanong kayo ngayon ulan, wala rin ganito. Walang ganyan. Ito nga po ano niya, pinag-iipunan ko, lalagyan ko na rin niya ng plano ko lagyan ng bubong. Greenhouse, parang lang, yung Shelter, bubong. parang plastic na. Yun. Di ba meron po ako doon? Hindi niyo nakita? Yung ganun. Hindi net. Ang net po sa gilid. Sa Sa gilid lang. gilid lang. Yung katulad po ng itim na yon, pagka tag-init, Kasi dito niyo lalagay sa ibabaw. yung patak ng ulan nakakabawas ng prutas. Babad, din. Nakakasira din ng ng bulaklak. Malalaglago yan. Ito sinasabi ko kung yan. Ang pagka hindi kayo masyadong gumagamit ng chemical, kaunti lang yung Kunti lang yung black. yan ang bulaklak, 4, 3. Pero pagka yun makakita kayo ng wala, marami. Ito maigsi pa nga po ito 12 yan. Pagka yung sagana niyo sa sa fertilizer, 12 po yan. 12 po yan ngayon nagtutuloy yun. So ito ngayon gagamitin mo ng chemical. Isa beses ko pa nga lang po yan nabunuhan. Nag-obserbahan po kasi maganda na yung resulta niya. Maganda yung pagkakayabo niya kaya hindi na kailangan. Tingnan yung mga bunga. Parang meron ng maliliit. Meron po yun tingnan madalang. Madalang. Ayun, ano yun? Alin po? Lahat yung kamatis. Hindi, pipino po yun. Pipino yung Japanese cucumber nga po yun. May bunga na rin po yung maliliit Wala talaga. Katawa, no? Bulaklak na. Katawa. Lahat ng mga gusto mag-aral punta kay Bro Dennis, no? Yung mga may lupain. May mga lupain, gusto Kahit- magpaturo. Kahit ilang lang Nagkaganto to nung yung bumagyo, 'di ba may bumagyo dumaan na bagyo po doon si Sige, pupuntahan po tayo. Ay, hindi, isa. Hindi pupuntahan tayo doon. Meron tayong nakitang magandang panawin. Pwede ba dumaan dito? Sana hindi ako madulas. Magugustuhan kasi ito ng aking ina. Okay. Huwag nating
guluhin ang enjoy muna sila doon. Matatapos na yung vlog natin in 2 minutes bago tayo matapos. At least mapakita ko sa inyo yung legit. Yan talaga, kung gusto mo magtanim kailangan meron kang posting bato. Pag may poste ka ng bato, lalabas na ang bunga. Yan no. Sabi na eh. Ang daming bunga. Aray ko. Tusok ako. Ouch. Ang daming bunga. Kita ko sa inyo itong isa. Napakaraming bunga. Kaya kailangan talaga. Kaya sabi ko bakit tumutubo siya sa amazing. Okay, first time po natin nakakita ng dragon fruit tree. Dragon fruit. And sobra grabe po si Brother Dennis. Kung gusto niyo siya makontak, syempre mag-comment kayo sa akin. Willing po siya magturo sa mga taong gustong matuto regarding sa tamang pagtatanim na natural, organic. So ito na po ang napakalaki niyang taniman. Tapos doon meron siyang ginawang saan ba yung daan? Meron yan. So, I love you all. Sana marami po kayo natutunan, na-inspire po kayo sa ating video. Uy, hutik na naman tayo doon. Ay, bago matapos ang ating video, patuloy lang po tayo sa buhay sakto. Matutuklasan din natin ang tamang pamumuhay, ang tamang way of life. Tulad ng ganito, may sarili ka ng tanim, hindi ka na problema sa pagkain. I love you all. Ito po yung greenhouse niya. Okay? Thank you for watching. I love you all. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating napakagandang vlog. I love you all. Mama.